condensed milk. Yan. 2 fresh milk. Milo. Bar. Ayan. Chocolate flavor of Pochi Bar. Ayan. Kailangan natin ng cornstarch. At syempre, ang ating vanilla. Syempre, ang ating vanilla. Ating white sugar. Ayan. At charan! Kumpleto na ang ating ingredients kaya sisimulan na natin ang ating gagawin. Una, ang ating Pochi Bar ay ayusin natin sa ating mga lalagyan. Babalatan natin at ganito. Uubusin ko na rin itong 1 pack na Pochi Bar para makagawa ako ng 3 Tupperware. Maliliit lang naman to na Tupperware. Para syempre, meron tayong balik-balikan. Hindi rin naman gaanong kamahalan yung mga ingredients niya at madali lang siyang gawin para sa ating mga chikiting. At siguradong magugustuhan to ng ating mga bagets. Kaya mga mamshi, subukan nyo na rin to. At ayan, malapit ko nang matapos ilagay sa ating mga Tupperware. Ise-set aside lang natin to after. Dahil gagawin naman natin yung ating mixture. At ito nga, tapos na, iset aside na natin para masunod na natin gawin ang ating mixture. At ito nga, sisimulan na natin ang ating mixture. Kumuha tayo ng malinis na lalagyan at ilagay yung ating Milo. Tapos, isabay din natin yung ating condensed milk. Ganito lang. 1 can condensed milk lang yung ginamit ko dito. Tapos, syempre, isusunod naman natin ang ating fresh milk. Ihahalo din natin to dito. At, kung sakali man hindi pa matamis para sa inyo, pwede natin dagdagan to ng asukal. Depende yan sa mga panlasa natin, dahil hindi naman pare-pareho yung panlasa natin. Meron may gusto talaga yung matamis, meron naman ayaw talaga sa masyadong matamis. Ayan, mag-add lang tayo ng white sugar kung kinakailangan at kung hindi naman, okay na yon. Tapos syempre, lalagay na natin yung ating cornstarch. Ayan, ang ating cornstarch. At paghahalo-haluin lang natin to hanggang sa matunaw ang ating mga ingredients. At dito rin natin ilalagay yung ating vanilla essence para mabango. Ayan, patak lang ng ating vanilla essence ang ating ilalagay kasi pampabango lang yan. At kapag ito po ay natunaw na po siya lahat, saka natin bubuksan yung ating apoy. Sa medium heat lang po, para hindi siya masunog, para siguradong luto po siya. At para po, para po madaling matunaw yung ating mga ingredients, dapat yung ating fresh milk ay hindi siya malamig. Ilagay lang po natin siya sa labas ng ating mga fridge. Kasi kung malamig po siya, mahihirapan tayong magpatunaw ng ating mga ingredients, lalong-lalo na yung Milo. Mahirap po siya tunawin pag malamig yung tubig. Ayan, buksan na natin ang ating apoy dahil tunaw na yung ating Milo. At huwag din natin tigilan sa paghahalo habang bukas yung ating apoy para talaga hindi siya masunog. Ayan, malapit na siya maluto. Madali lang naman to lutuin. Ayan, ramdam nyo na yan pag ayan, matigas na siya, malapot na siya, malapit na talaga siyang maluto. At pag kumulo na yan, yun na yun, lutong-luto na siya. Pwede na natin siyang hanguin. At kapag kumulo na siya, hanguin na natin at iset aside natin ng kaunti
para lumamig siya ng konti bago natin ilagay sa ating Fuji bar. Ilalagay po natin to sa top ng ating Fuji bar. Ayan, luto na siya. Patay na natin ang apoy and set aside a little bit. At dahil bahagyang lumamig na ang ating mixture, ibubuhos na natin ito dito sa ating Fuji bar, sa ating hinandang Fuji bar kanina. Ayan, ganyan lang. Tapos, pag lahat na yan, nabuhusan na natin, inilagay na natin ang ating mixture, ilalagay naman natin to sa ating fridge para siya lumamig. Mas masarap to kapag malamig. At ito na nga, almost done na ang ating ginawa. Ilabas na natin sa fridge at lagyan natin ng Milo sa top. Ayan, madali lang. Ayan, so yummy-licious. After malagyan natin ng Milo, pwede na natin tikman. Ayan na, tara na, let's eat na, merienda na tayo. Thank you for watching, bye-bye!